Grabe yung kaguluhan sa Senado kahapon. Eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay. Kahit sino pa ang madali. Basta, pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Pero ang katanungan dito, sino yung nagsasabi ng totoo? Dahil ayon kay Senador Amy Marcos, may nahuli na isang NBI agent. At ang sabi nito, utos daw mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na arestuhin si Bato kahit anong mangyari, kahit sinong masaktan. Hulihin si Bato ngayon din. Yan daw ang sabi nung NBI agent na nahuli doon sa Senado. Yan po ay kwininto ni Senador Amy Marcos. Kahit puntahan nyo yung account o page ni Senador Amy Marcos, andoon po yung video, sinabi po niya na may nahuling isang NBI agent at sinabi na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nag-utos mismo na arrest Bato, hulihin si Bato ngayon din. Yan daw po ang sabi ng agent o NBI agent na nahuli. Ang sabi naman ni Bongbong Marcos na wala daw silang inutusan na pumunta sa Senado at hulihin si Senador Bato. Pero sinabi niya sa kanyang video na tinawagan nung nabasa daw nila na may inano ang Supreme Court na naglabas na kailangan nila ng 24 hours pa yun o 72 hours para magkomento doon sa apila ni Senador Bato. Tinawagan daw niya kaagad yung NBI na umalis sila kaagad doon. So, ibig sabihin, nandoon nga yung mga NBI, di ba? Pakinggan nyo po yung payag ni President Marcos para malaman nyo po at timbang-timbangin nyo yung mga sinasabi niya at yung kwininto ni Senador Amy Marcos na si President Bongbong Marcos nga daw ang nag-utos at sinabi pa nga na arrest Bato kahit anong mangyari, kahit may masaktan man, hulihin si Bato ngayon din. Yan po ang sabi daw ng NBI agent na nahuli doon sa Senado. Pero ang sabi ni Bongbong Marcos, wala daw silang inutusan. Pero may sinabi siya na nung nalaman na rin nila yung sinabi ng Korte Suprema na naglabas sila ng pahayag o na kailangan anuhin nila, sagutin yung apila ni Senador Bato. Binigyan sila ng 72 hours yata yun kung hindi ako nagkakamali. Kaya, ang sabi ni Bongbong Marcos, tinawagan na niya agad ng NBI na paalisin na sila doon. So, ibig sabihin nakapwesto nga sila doon. Panoorin nyo yung video ni Bongbong Marcos para malaman nyo po. Para matimbang-timbang nyo. At yung kwento naman ng NBI agent na nahuli sa Senado. Pero si Senador Amy Marcos po ang nagsasabi noon na may nahuli nga. Grabe pong gulo. Grabe po. Parang iba na. Nakakatakot na po mga kababayan. Nakakatakot po talaga ngayon. Dahil biruin mo, Senado na yan lulusubin, nilalockdown, tapos may nagbabarina pa doon sa GSIS Tagos sa Senado. May video po yan. Binabarina, talagang papasukin si Senador Bato. Papasukin. Kukuhanin. Di ba? Kukuhanin. Kaya alerto yung mga usaan na yung mga gwardiya doon sa sa Senado. Biruin mo, buong mundo na naman ang nakakita sa nangyayari sa Pilipinas. Sikat na naman ang Pilipinas ngayon sa buong mundo. Viral na naman dahil sa kaguluhan ng Senado. For the first time, ang Senado nagkaganon. Grabe po. Grabing nangyayari kahapon. Nawala tuloy yung tawag yung usapan ng impeachment napunta kay Senador Bato. Di ba? Imbis impeachment yung pag-usapan, napunta na kay Senador Bato dahil pilit nga huhulihin Senador Bato. Pero puro deny. Ayon nga kay Senador Amy Marcos, puro deny daw. Puro deny sila. Walang umaamin kung sinong nag-utos na hulihin si Senador Bato. Sabi ni John Vic Remulla nung pumunta doon, si Secretary John Vic Remulla, pumunta sa doon para i-secure ang lahat ng senador na nandoon at hindi
para hulihin si Senador Bato. At ang sinabi pa nga niya, babantayan pa nila si Senador Bato para walang mangyari. Di ba? Sa baga, walang kinalaman sila ni Secretary Remulla. Dahil NBI nga o mga NBI, naka-uniform ng NBI ang pumasok doon. Kaya nga nagpaputok ata yung USAA dahil huhulihin yata nila yung mga tao na yon, di ba? Hulihin nila. Dahil ang USAA, sinusunod naman nila kung ano ang sabi ni Senate President Cayetano. Ang tanong dito, bakit sa pangyayaring ito, lahat ng minority na senador ay lahat nakaalis na bago nangyari ang insidente? Lahat, yung 10 ba yun? 10 yung minority. Lahat, nawala na sila, saka nagkaroon ng ganong kaguluhan. Kaya yan ang pinagtataka ni Senador Amy Marcos. Tapos yung iba, alam na kung ano ang mangyayari. Kasi sinasabi niya, yung pangyayari na yun, sila lang ang hindi nakakaalam, pero may 4 daw na nakakaalam. May 4 daw. Sa 4 na yun, yung 10 na nakaalis, may 4 doon na nakakaalam na may mangyayari sa Senado. Tinawagan pa nga daw yung si Senador Ligarda na paalisin na kasi may mangyayari daw sa Senado. Di ba? Kaya pinagtataka ni Senador Amy Marcos. Ibig sabihin, sa mga kasamahan nilang iba dan, may alam na may mangyayari na. Pero ang katanungan daw nila, bakit pag alis ng minority yung 10, saka naman nangyari yung kaguluhan? Di ba? Tapos Senador Soto, sumama daw ang loob sa mga kapulisan dahil nung paglabas daw niya, pinagbabato daw siya, pinag-ano daw sa sakay na wala man lang daw umawat na kapulisan. Ibig sabihin, galit na ang taong bayan sa kanya. Galit po talaga ang taong bayan sa kanya dahil ginanon siya, di ba? Pero siya ay sumama daw ang loob dahil wala man daw mga pulis na umawat sa mga taong sa sasakyan niya. Di ba? Sumama daw ang loob. Pero wala siyang comment doon sa nangyari sa Senado. Na nawala na sila Senador Ping Lacson, sila Senador Soto, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Risa Hontiveros, 2 Tolpo, si Gatchalian, si Sobere. Nakaalis na sila lahat doon. Tapos, ayun, nangyari ang kaguluhan. Ang natira doon yung bagong majority na mga senador. Sila po ang nakaranas ng kaguluhan kahapon at may putok pa kagabi. May putukan pa na nangyayari. Kaya natatakot silang lahat. Natatakot po talaga. Biruin mo naman. For the first time nangyari sa Senado yan. Nagkagulo at may putukan pa. Biruin mo. Kung magkagira doon, paano na? Hindi naman yan sila mga porket senador, iiwas yung bala doon, di ba? Kaya nakakatakot. Tingnan may mga bodyguard, may mga gwarda dyan. Pagka nandyan na sa gira, wala na. Wala nang pipiliin yung bala dyan. Di ba? Grabe po, sikat na naman ang Pilipinas sa buong mundo ngayon. Sikat na naman dahil sa pangyayari doon. Grabe po ang gulo ngayon. Sobrang gulo na nangyayari ngayon. Di ba? Sabi naman ni Senador Bato na susuko siya. Basta yung warrant galing sa Pilipinas, hindi doon sa ICC na yan. Willing siyang sumuko basta galing sa Pilipinas. Yung problema yata yung iba, gusto siya dalhin sa ICC. Bakit ICC? Mayroon naman sa Pilipinas, pwede naman siya dito magpakulong. Magpakulong nga siya Di ba? Susuko nga siya basta galing sa Pilipinas yung warrant of arrest. Ano pa bang gusto nila? Hintayin lang mo nila yung mga remedyo na gagawin ni Senador Bato. Mag-apila sa Supreme Court. Pagka sinabi ng Supreme Court, hindi siya bibigyan ng TRO, papahuli siya kapag may warrant galing sa Pilipinas. Pero kung magbigay naman ng TRO ang Supreme Court, hindi siya huhulihin. Di ba? Hindi siya pwedeng hulihin dito sa ICC. Di ba? Yung mga ICC na yan, wala Tapos hindi naman talaga ICC ang huhuli sa kanya, kundi kapwa Pilipino. Di ba? Kapwa Pilipino na yung huli, tapos Pilipino din ang magdadala doon sa dahig. Ano yun? Di ba?
Parang hindi maganda, hindi po talaga maganda pangyari. Kaya ang maganda dito, dapat ang impeachment, kung mag-impeach ng isang opisyal, presidente man, vice president man, dapat ang taong bayan ang buboto para magkalaman kung ayaw ng taong bayan ang isang opisyal o gusto. Halimbawa, kagaya niyan, Vice President Sara Duterte gustong tanggalin ng mga ibang opisyal diyan, gusto nilang maalis si VP Sara Duterte. Dapat taong bayan ang magdidesisyon. Magkaroon ng botohan, yes or no. Ikaw, tatanungin ka, papayag ka ba na ma-impeach si VP Sara Duterte o i-impeach si VP Sara Duterte, yes or no? Taong bayan ang boboto. Kung gusto mo ma-impeach, yes. Kung hindi, no. Yes or no lang. Pero taong bayan ang magsasabi. So baga magkakaroon na parang eleksyon. Bilangin kung sinong gusto ma-impeach si VP Sara at bilangin ang sinong hindi gusto na ma-impeach si VP Sara Duterte. Hindi yung mga opisyal dyan sa gobyerno na binuboto lang din ng taong bayan. Siyempre, pagkalaban nila si VP Sara Duterte, pagtulong-tulungan nila yan. Diba? Magkakaisa sila. Kung ang taong bayan ang magdesisyon, diyan magkakaalaman kung gusto ng taong bayan na mapaalis o matanggal si VP Sara Duterte sa kanyang pisto. Yan dapat ang pinakamagandang gawin. Dapat baguhin na yung mga impeachment dahil magagamit yan sa politika. Pag ayaw na nila ng isang tao at marami sila, ayan, i-impeach sila para maalis sa pwesto. Biruin mo, 32 million ang bumoto kay VP Sara Duterte, tatanggalin lang ng mga ilang tao dyan, di ba? Tanggalin lang ng 250 ka mga congressman, di ba? 32 million binuto ng taong bayan para mailuklok sa pagka-vice presidente si Vice President Sara Duterte. Tapos itong mga kalaban niya sa politika, aalisin siya, di ba? Taong bayan dapat ang masusunod. Taong bayan dapat parang gumawa ng butuhan nga, yes or no. Payag ka ba o hindi na impeach si VP Sara Duterte o impeach si VP Sara Duterte. Dapat ganon. Kasi yan mga kalaban sa politika, marami sila doon sa kamara, talagang ma-impeach si VP Sara Duterte doon. Ma-impeach siya doon. Tapos ngayon, pagdating sa Senado, pag harangin naman ng mga senador yan, magagalit sila. Di ba yung kay Pangulong Bongbong Marcos, impeachment daw doon, agad-agad, binasura agad, di ba? Wala ka agad. Tapos dito, pagdating sa Senado, pag harangin ng mga senador, magagalit sila. Di ba? Dapat walang ganun. Dapat talaga taong bayan ang magdidesisyon kung ma-impeach ba ang isang opisyal o hindi. O gusto ba ng mga tao na tanggalin yung opisyal na yan? Yes or no lang. Dapat ganun. Dahil kung yan ang gagawin nila, siguradong karamihan ng taong bayan o majority ay hindi papayag na ma-impeach si VP Sara Duterte dahil yan ay pinili ng 32 million ka mga Pilipino para sa kanyang pisto para magiging vice president. Hindi yung ilang tao lang dyan nakalaban sa politika na magtanggal kay VP Sara Duterte. Ilan ang bumoto? 250 plus mga kalaban ni VP Sara Duterte sa politika. Talagang buboto sila ng yes sa ma-impeach si VP Sara Duterte. Pero yung mga Pilipino na 32 million na naniniwala at bumoto kay VP Sara Duterte, hindi po papayag na ma-impeach ang Vice Presidente at hindi po papayag na matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Ang nangyari nito kasi, puro politika lang yan, politika lang. Kaya nasa inyo na po kung ano po ang nakikita ninyo sa sitwasyon ngayon sa bansa natin, ang gulo-gulo na po. Ang gulo-gulo na po talaga.